So ito, punta naman tayo dun sa isa pang tumalon. Dun sa isa pang tumalon. Kasi sinasabi ko nga na dati ginawa na ni Lacson yan. Siya ay nandito tapos biglang umalis. Dahil may na-realize daw siya, meron pang isa. Ito matindi. Ito talaga ang matindi. Ang pambansang mangga at hugis mangga sa buong mundo. Ayan si ate. Si Super Ate, pakinggan naman natin yung kanyang rason kung bakit siya tatakbong independent. Mas minabuti kong tumindig mag-isa. Naniniwala ba kayo? Esmeralda Basay, salamat kayo. Naniniwala ba kayo dito? Sabi niya, mas minabuti kong tumindig mag-isa. Minabuti mong tumindig mag-isa. Hindi pa nilalabas tong listahan ng mga senatoriables ng kapatid mo Binalita mo na Ikaw nga ang kauna-unahan naglabas ng listahan na to Tapos ngayon sasabihin mo na minabuti kong tumindig mag-isa? Tangi! Nabisto ka na talagang manggagamit ka. Nabisto na ikaw ay manggagamit. Senator Amy. Kaya ngayon, it's wise kasi galit na galit ka Galit na galit ako sa kapatid ko. Galit na galit ako sa ginagawa nila. May mga nakapaligid sa kapatid ko na mga satanas. May mga ganun pa siya Pucha, tapos bago pa man ilabas or i-finalize ng partido ng kapatid mo yung lineup nila, inilabas mo na. Tapos yung mukha mo, nakabalandra pa dun. Kaya nga dito kay Erwin Tulfo, medyo nag-alangan din ako Kasi sabi niya, parang tinawagan lang daw siya. At siya daw ay gustong makasama. Pero si Amy, a month ago, nilabas niya na tong listahan na to, nandoon ka naman na. Di ba? Walang hiya naman talaga yon. Nakatanggap kami ng 5K sa akap kahapon dito sa amin. Siyempre, tatanggapin namin. May slideshows ni BBM at Tamba. Talaga ba? Sana binidyohan mo. Mahal ng bayad sa'yo 5,000. Manonood ka lang nung katarantaduang slideshows nila Pero mabuti na yan. Tanggapin nyo na lang ng tanggapin. Pera nyo naman yan. Mas iboboto ko pa si Ben, sabi ni Diego Latigo. Mananalo yung dalawa na yan, Diego. Maniwala ka. Taga mo sa bato. Kahit ayaw natin, mananalo mga yan. Ang daming Pilipinong engot Hindi, ganito na lang, Diego. Let's just make a compromise with the Tulfos, ha? Let us make a compromise with the Tulfos. How about we ask them, 3 na kayo nandyan pag hindi nyo pa naman naayos ang Pilipinas, ha? Pag hindi nyo naman naayos ang Pilipinas, 3 na kayong senador. Hindi kasi ako sa tingin ko talaga kasi 3 na yan 3 senatoriable or senatorial surveys na yung nagdaan, naging number 1 yan si Erwin Tulfo, hindi lang tumatakbo yan. So ako feeling ko mananalo tong Erwin Tulfo na to. Feeling ko lang talaga mananalo to. Maybe not number 1 but definitely papasok to sa 12. Tapos mananalo din si Ben Tulfo kasi nagdeklara na din na tatakbo, so 3 na sila. Tangina, sa history ng politika sa Pilipinas, ngayon lang nangyari na may 3 magkakapatid. Buo hindi to magkakapatid sa labas. Hindi to katulad ni Jinggoy at saka ni ni JB na magkapatid nga pero magkagalit. Pero itong 3 to, magkakagalit din sila. Pero magkakapatid na buo tong mga to, ha. So imagine kung 3 na kayo nandiyan tapos hindi pa rin umuunlad ang Pilipinas. Putya, mga Tulfo, ha. Yari kayo.
So dito ma-expose yung mga tulfo kapag ka hindi na-solve yung problema ng bayan tapos 3 na silang nandiyan. Baka kailangan pa isama yung buong angkan pati si Ramon Tulfo baka isama nyo pa ha? Para lang maayos yung problema ng bayan ha. Oh, yun. Basta bahala na kayo kung iboboto nyo mga yan. Basta ako, si Ben Tulfo, nakaka-interact na natin yun eh. Mabait sa amin yun eh. Pero bahala kayo kung iboboto ninyo ha. O kailangan muna natin aralin kung ano yung mga nagawa nila. Si Erwin Tulfo, dati siyang loyal sa mga Duterte. Tapos ngayon, isa na siya sa mga gustong magpa-impeach sa anak ni PRD. So anong tawag sa kanya? Diba? Yun lang ang lagi niyong tatandaan. Bagamat malakas ang clamor ng tao sa Tulfo type ng pamamahala dahil nga ang Tulfo parang Duterte rin yan, palamura. Diba? Confrontational. O ang tanong, ito si Erwin Tulfo, dating talagang super die-hard Duterte ito. Pero ngayon isa na siya sa mga nag-iisip o nagbibigay ng justification sa impeachment na laban kay Inday Sara. Kaya kayo na ang bahala. So eto, sige, play natin to. Itong dahilan ni Aimee. Dahilan ni Aimee. Bakit siya tatakbong mag-isa? Ang dami nilang puros mga peke talaga dito kay Aimee, lahat peke Peke yung ilong, peke yung kilay, peke yung talukap ng mata, yung nguso, peke, lahat peke Pati pagkatao pala napipeke din. Sige, play. Taus-puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong. Tangina. Umpisa pa lang eh. Walang hiya si Aimee, nagpasalamat pa sa kapatid. Ano ba talaga? Galit ka? Inis ka? O magpapasalamat ka? Grabe yung filter ni Madam Grabe naman yung gumawa ng video sa'yo. Mabubura na yung mukha mo sige. Na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Hindi ka pinagtanggol. Isinama ka lang sa mga kakandidato sa under niya dahil alam naman niya kakampi ka niya, kapatid ka niya. Alam naman niya na pinaglalaroan mo lang yung tao. Ano ka ba? Gumaganyan ka pa manang Aimee? Sko, manluloko rin Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Sige. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Patay tayo dyan. Tangina, buhay na buhay yung aral sa puso mo. Baka pag nanalo ka, gawin mo rin yung ginawa niya katulad ng kapatid mo. Buhay na buhay daw yung alaala ng kanyang tatay, yung mga turo. Patay tayo dyan. Yung kapatid mo, wala ring ibang tinuro tatay mo ron Tingnan mo ginagawa ngayon ng kapatid mo. Iisa lang nagturo sa inyong dalawa Tanginan yan. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Ulul! Tanginan to. Magbibigay ka na ng speech na peke, binabasa mo pa. Sauluin mo naman para medyo kapani-paniwala. Wala na daw dapat kinakampihan pa, kundi ang sambayan ng Pilipino. Kung totoo yung sinasabi mo,
Sige nga, ipanawagan mo nga na magpa-drug test yung kapatid mo. Kung talagang para sa bayan ka, hindi ka papayag na under the influence yung nagmamando sa Pilipinas. Yung may hawak ng manibela ng Pilipinas, hindi ka papayag na under the influence. Under na nga, under the influence pa. Ano under the influence of the wife? Hindi. Under the influence of a substance. Ha? Iba yun. Iba yung under the influence of the wife and under the influence of the substance or of a substance. So kung talagang para sa bayan ka, concern ka sa Pilipinas. At kung concern ka sa Pilipinas, ipanawagan mo na yung kapatid mo magdurog, magpa-drug test. O kaya ipanawagan mo, o kaya sabihin mo na yes, yung kapatid ko may history yan noon. O kasi kahit anong video pa yung lumabas na yan, walang kwenta yan. Kung talagang gusto nyong mapatunayan, kung may history talaga yung tao, yung kapatid ang magsasabi, meron talaga. Noon meron, pero ngayon naniniwala ako hindi na. O kasi dati, syempre, alam mo naman, happy go lucky. Sabi ko nga yan sa pelikula ng tatay ko, di ba? Yung ginawa na isinapelikula namin yung pelikula namin eh. Pinagagalitan ng tatay ko yan dun sa politika. Ay, dun sa pelikula. Sinasabi niya na party ka ng party. 'Di ba? Lagi kang lasing, 'di ba? So, alam ko merong history yan. Pero ngayon, I am sure wala na. O para mapatunayan natin, ading magpa-drug test ka na. Para talagang mapatunayan na natin, 'di ba? Ikaw yung unang mananawagan nun kasi concern ka sa Pilipinas eh. Pero dahil mas concern ka sa kapatid mo, dahil mas concern ka sa inyong pamilya, sa legacy nyo, o sa pangalan ninyo, kung ano man, meron ba nun? O pero dahil dahil masyado kang tawag dyan, manggagamit at mambubudol, wala. Hanggang ngayon, binubudol mo pa rin tao na kunyari, kampi ka ni Inday, kunyari, ganito, kunyari, ganyan, pero sa totoo lang, ginagamit nyo na lang naman talaga si Inday. Kasi sabi nga ni Inday, hindi ako talaga kakandidato na vice president. Pero pinilit ako ng kaibigan ko, si Aimee. Si Aimee naman kaibigan ko, hindi naman si Bongbong eh. So pinilit ako. Dalawa lang, sabi ni Inday. Dalawa lang ang hinihingi ko sa kanila. Kasi kaya ako ayaw tumakbo ng presidente. Kasi maliliit pa yung mga anak ko. Yung bunso ko nagpapagamot pa yun. So ayaw ko mawalan ng panahon sa mga anak ko. Kasi nga si PRRD nawalan ng panahon sa mga anak niya, sila Kala Inday, Kala Pulong, tsaka Kala Basti, nawalan ng panahon yung tatay niya sa kanila. Kasi nga, mas pinili ng tatay niya na magsilbisyo sa tao. So ayaw ni Inday Sara na mangyari yun sa mga anak niya na maliliit pa, iiwanan niya na dahil masyado siyang magiging busy as presidente dahil kilala niya yung sarili niya eh. When I'm doing something, I'm putting my all. Ganun si Inday eh. Di ba? So ngayon, kaya nga ayaw niyang maging presidente, kaya hindi siya tumakbo. Itong lukarit na to, yan ang nagpilit sa kanya na tumakbo. Sa dalawang kondisyon. Ang unang-unang kondisyon is uuwi ako sa mga anak ko. Gabi-gabi, uuwi ako doon. Kahit nasan lupalop ako ng Pilipinas, uuwi ako sa mga anak ko. Araw-araw. Pangalawa, DND, ibigay mo sa akin. Department of National Defense, akin yan. Uubusin ko lahat ng mga NPA sa Pilipinas. Putang ina, walang natupad dun. Walang natupad. Kaya ayan, dismayado si Inday. Kaya eto, inilagay mo si Inday sa alanganin. Dahil sa pangarap mo din na makabalik sa Malacanang ang pamilya ninyo, putang ina, ikaw ba kinakawawa ng kapatid mo? Hindi, ang kinakawawa ng kapatid mo yung mga Duterte na tumulong sa inyo para makabalik sa Malacanang. Hindi ba? Sige, pakinggan pa natin tong pambubudol ni ate. Hindi madaling tumayong mag-isa. Ba't ka tumatayo mag-isa? Hindi pala madali. Sa kampanya,
at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin. Ang ina nyo. Gamit na yung tatay nyo. Matagal nang patay yan. Ginagamit nyo pa. Patahimikin nyo naman na. Mga senior citizen na kayo, ginagamit nyo pa yung tatay nyo. Ngayon, minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang Ang aking adik, ano? Ay, ading. Sabi nga ni Diego Latigo, necropolitics. Putang ina, sikat na sikat sa Pilipinas yan. Si Cory Aquino nanalo because of the necropolitics. Ang necro po is, ano? Yung mga namatay. Ginagamit yung mga namatay. Oh, nanalo si Noynoy Aquino, ginamit yung nanay niyang namatay. Nanalo si Leni Robredo dahil sa panggagamit sa asawang namatay. Ngayon naman, eto na naman si Amy. Yung traditional na necropolitics, pucha, after ng narcopolitics, ginagamit naman ngayon. Oo, grabe. Para daw maligtas yung kanyang ading. Oo. Kaalinlangan ng aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Nek mo. Oy, patuloy nyo raw siyang mahalin. Kayo talaga, mahalin nyo naman. Patuloy nyo raw siyang mahalin. Masyado naman kayo. Kaya masyado kayong sabihin mo anong batas. Hindi marami nagawang batas yan. Dami naman nagawang batas yan. Kayo talaga. Oo, sa tanda ba naman yan eh. Meron naman kahit papano. Oo, pero hindi na yun. Kasi trabaho mo naman yun. Huwag mong ipagmalaki sa amin yung mga nagawa mong batas kasi unang-una sa lahat, kaya ka nga naging senador. Dahil trabaho mo yan. Hindi namin utang na loob sa'yo yung mga nagawa mong batas kasi trabaho mo yan. Sabi nga ni Diego Latigo, tama ang kasabihan na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Naku po! Ang sama ng ugali mo, Diego Latigo. Ang yabang-yabang mo, si Trillanes naman magiging mayor nyo. Style nyo, bulok. Hindi ba? Kayo talaga, sama nung mga salita nyo, Hindi kayo dapat ganyan magsalita. Masama yan, iboto nyo na lang si Trillanes sa Caloocan kung gusto nyo makaganti kay Diego Latigo. Pero noon pa sinasabi na namin yan sa inyo. Kami ni Laban at Bay, very consistent kami. Very na, consistent pa. Consistent kami sa pagsasabi talaga sa inyo na wala kaming katiwa-tiwala dito kay Amy. The fact na all talk, no siya, all bark, no bite siya, alam namin na talagang pinaaandaran lang tayo nito. Alam namin na talagang pinasasakay lang tayo nitong aling ito. Kaya wag kayong magpapabudol muli dahil pag kayo nabudol, bahala kayo sa buhay nyo. Sigurado ako na kung ano nangyayari sa bayan natin ngayon, paulit-ulit na lang na mangyayari yan. Kaya ako, talagang i-advocate ko ang kung meron kayong gustong kandidato. Halimbawa, si Diego Latigo, sabi niya, Boss Dada, ito okay ba to? Pare-parehas natin, sabay-sabay natin balikan yung kanilang buhay at malaman natin kung sila ba
ay may pag-asang maging mga matitino. Kasi marami namang mga matino nung naging congressman, naging senador, naging baliw.